heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat masaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Okay, buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat masaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Good morning, Jesus! Morning, Comfy Family! Sa North, East, West, South. Sa North, East, West, Nawala South. na ng echo no? Amen. Ayan, magandang umaga po sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, nakasama natin ngayon. At pati na rin po sa mga kapatiran natin na sa kanilang mga tahanan. Saan? Kani-kanilang mga tahanan. Ayan. Kani-kanilang tahanan. Oo. Kanya-kanyang ibig sabihin? Oo. Ayan. Blessed Monday, everyone. Amen. Sige, tayo po'y mananalangin muna, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.
Again, Lord, lahat ng papuri parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa nakaraang isang linggo na kayo po ang nagbantay at bigay ng aming pangangailangan. Ngayon pong buong linggo, kayo rin po ang aming tanging inaasahan. At Lord, mangunguna po kayo sa salita mo na aming buhay, ang wisdom, understanding, anointing be upon us. Again, Lord, grace for us to obey, to live out your word. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Yan. Habang wala pa yung mga ibang kapatiran natin, bati muna tayo sandali. Good morning po kay Sister Linda Javier, Sister Milet, Brother Boyet, at Sister Mirna Ceremonia. Sister Eileen, magandang umaga po. Eileen Encarnacion. Yan, nakakatuwa itong mga kapatiran natin. No? Sila't sila rin talaga. Sa mga kapatiran natin na naging part na ng buhay nila yung GMJ, no? Parang hindi lilipas yung isang araw na hindi sila nakakanood. Yun yung part na ng buhay natin, ang salita ng Diyos. So, Amen. nakakatuwa Hallelujah. naman yung mga kapatiran na yun. Mga ganun, ano? Brother Enol, Minister Ali, sa Pangasinan. Uy, malapit na ang kanilang anniversary. Oo. Sa October, ano ba yan? June. Hindi ba October? June Mukhang alam nyo. June ano? 15. Uy, alam na alam ha. Kumbidado ba kaya? Talaga? Si Sally, kinukumbida? So, hindi ka na-attend dun sa kasal? Oo. Kaya nga hindi rin kami makakapunta eh. Brother Gio Aquino na nasa Malaysia. Good morning, Brother Gio and Sister Ivy. Laging kasama si Gio. Nakakatuwa yun, no? Ayan. Siyempre si Sister Vicky. Brother Gary Belmonte. Hi, Joy! Nanonood si Joy. Jesusa Gonzales. Si Joy yan. Sino si Joy? Anak ni Sister Susan. Susan. Kaibiga. Ay, Rivera. naku. Asan siya ngayon? Nasa Quezon. Quezon City? Quezon Province. Province. Oo. Naku. Malapit pala yan. Oo, ano? thank you, Lord. Papuntang yan. Bicol. Oh. Sister Rona Bongolto. Parang nandito ng 2 linggo si na Ali, wala sila Brother John. Ano yan sa linggo nandito? Oo nga. Sabi, Minister Andy, Sister Judith, marhay na aga, tabi sa Indogabos, mga tugang. Talaga naman. Tugang, mga kapatiran, mga tugang kayo, tugang. Parang hindi maganda makigan. Tugang. Mga tugang, siguro mga kapatiran. Hindi, tanungin natin si Minister Andy. Marhay na aga, tabi sa Indogabos, mga tugang. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Puti na hindi maging tugak. Tama ba yun? Mga kapatid yata. Puti hindi naging tugak. Ano Ay, ba yung tugak? Ano yung ibon yan? Hindi. Tagak yun. Sa Kapampangan ng tugak, palaka. Ang alam ko, tagak eh. Ay, tugak. Akala ko ibon. Ito ba yung kulay itim? Puti. Saan makikita yung tagak? Ilog? Hindi. Bukid? Sa bukid. Palayan. Oo. Ayan. Sa yung papawid. Pero ang ganda niyan, kulay puti, pagka kumakain doon sa palayan. Palaya. Palaisdaan din? Naggagano ng mga ng mga isda. Palaisdaan din? Ba? Hacienda. Kaya nga may nakita ako dong mga
nilalagay silang net ba yun? Oo. Kasi dinadive pala yung mga isda. Para may pagkain yung tagak. Oo. Okay. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, Proverbs 11:20. Those who are of a perverse heart are an abomination to the Lord, but the blameless in their ways are His delight. Sa Tagalog, silang suwail sa puso, sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kasiyahan. Ganda sa Tagalog, ulitin natin. Parang masasakit sa tenga, no? Silang suwail sa puso, sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kasiyahan. Sakdal, Yan. ano? Ano yung sa English, sakdal? Yan ang ating memory verse of the week. Ano sa English yung sakdal? Tingnan mo nga. Ha? Sakdal, ang pagkakatranslate. Right ways ba yan? Sakdal? Perfect daw. Perfect. Oo. Alam nyo, may kaugnayan yan sa ating lesson for today. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na to. Suwail na puso? Di ba suwail na bata? Suwail na... No, masyadong malalim, ano? Suwail is also rebellious, di ba? Pasaway. Suwail na Oo. puso? Oo, meron Grabe, gano'n. no? Kasi sa puso naman nagmumula. Kaya naging suwail lang isang tao eh. Sa puso din nagmumula. So, wag po kayong magugulat dahil parang yung title natin will make you uncomfortable. Hindi, para lang... Kasi nga, babe? di ba, yung ating message, parang warning, pero merong mga pagtutuwid kapag ninamnam mo. Medyo uncomfortable kasi ang title niya, What God Hates. Oo. Kasi uncomfortable dahil we do not, parang hindi natin kilala ang Diyos as a hater. Hindi ba? Oo. Kasi ang dictionary defines hate as an intense dislike. Mapagmahal ang Diyos. Oo, parang pag inisip mo, di ba, talaga bang merong kinamumuhian ng Diyos? Pero meron, mga kapatid. Marami kasi ngayon, they think that God doesn't hate anything because God is love. Di ba? Yun ang natin. Pero kapag na-realize po natin na yes, He is love, tapos He loves righteousness and holiness, so it means na yung kabaligtaran nung kanyang mahal ay kinamumuhian niya. So ang kinamumuhian talaga ng Diyos ay kasalanan. Galit na galit siya sa kasalanan. Ngayon po, tayo ngayon, yung generation natin, we failed to remind yung generation ngayon that while God is love, He also has the capacity to hate. Kaya marami ngayong mga tao, sige lang ng sige ng gawa, dahil lang sinasabi nila, mabait naman ang Diyos eh. Yun. Doon medyo tayo nagkakaroon ng problema. Meron dyan isang salita, yung tolerance. Tolerance? Oh. Kasi yung generation ngayon is schooled in the teaching about an indulgent, di ba, soft-hearted God, na yung judgment niya, parang maluwag lang. Anong tawag doon? Konsentidor. Ganon ang mga sinasabi Tolerance natin. nga, tolerance. Oo, tolerance God na ibe-break niya yung commandment dahil kasi maawain siya at mapagmahal na Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Oo, mali. So, kaya yung generation natin ngayon finds it difficult to believe that God hates sin. Kaya,
ang Christianity ng mga bagong generation ay malagihay. Parang ang kanilang katwiran ay, buti nga nakikinig pa ako ng word eh. Mas maayos naman kaysa sa hindi nakikinig. Kaya minsan nakikita mo, maraming mga uma-attend ng mga fellowship, di ba? Nakangek-ngek shorts. Tapos after ng fellowship, makita mo, sumisindi dyan ng parang, ano bang tawag doon? Carnality. 50-50. Ganun. Kaya natin, yung quality ng Christians na napoproduce natin ay hindi na maganda. Instead Compromising imbis na virtue, nagiging vice. Oo. Dapat virtue. So. Oo, nagiging compromising Christians. Kaya may mga churches na tinotolerate yung ganun, ang daming uma-attend. Oo, madami talaga, makikita mo. Non-judgmental church daw ang tawag doon. Pero alam nyo ba mga kapatid, we can judge in accordance to the Word of God. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang basehan mo sa pag-judge mo. Kasi written na yun. Andyan na yan binigay na yun. Hindi ba? Hindi mo na sariling panukala yun, pero panukala na salita ng Diyos. So, judge, actually, sinabihan nga tayo to judge ourselves doon sa panukala ng salita ng Diyos para makita mo if you are still in faith. Hindi ba? So, yun ang mga ginagamit nating basihan sa pag-judge natin kung talaga nga bang tayo ay nasa pananampalataya pa. Speak the truth enfolded in love. Oo. Ayan, Sino pong nanay or tatay ang pag may nakita kang ahas na ginagapangan yung anak mo, okay lang? Ayaw. Diba? Magkagalit yun sa ahas, papatayin pa nga niya yun diba? Papatayin mo pa yung anak ko? So, it is God's love for man na nagtulak po sa kanya para kasuklaman niya ang kasalanan. Ang naghahanap ako ng word. Pinaka-reason. Pinaka-reason. Ang pinakadahilan ng Diyos, kaya siya galit na galit sa kasalanan ay dahil mahal na mahal niya tayo. Kasi alam niya ang kasalanan ang sumisira sa atin Imagine, He gave the best so that we can have the best also. Tapos, sisirain lang ng kasalanan. Buhay ng sariling anak niya ang ibinigay so that we can have the best also. Tapos, kasalanan ang sisira sa tao. Kaya, ayaw niya yun, mga kapatid. Galit na galit siya doon. Huwag memenos-menosin ang kasalanan. Huwag memenos-menosin ang Huwag kasalanan. itatago ang kasalanan. Ihingi ng tawad, i-confess kung sakali. Oo. Dito meron kamong Basahin muna natin. na hate. Oo. Ang scripture po natin is Proverbs 6:16 to 19. These are 6 things. 7 ba? Wait lang. Wait lang. Yun ang word Sige. These are 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. A proud look. Mamaya maintindihan niyo kung bakit. A proud look. Naririnig ko kasi, sabi ng Word of God to, binabasa ko lang mga kapatid. Kung may apila kayo kay Lord, kayo apila. These 6 things are, sabi niya, these 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speak lies. 6 yun, di ba? And one who sow discords among brethren. But kaya sinabi niyang, these 6 things the Lord hates. You know why? Kasi mga kapatid, yung
Pampito? 6 na yon that are listed are roll up, pinagsama-sama into one grand expression, which is yung pang-7. A person who stirs up conflict in the community. Kasi alam nyo, ito yung pinaka-pinnacle of what the Lord hates, divisiveness. Bakit kanyo galit na galit ang Diyos sa divisiveness? Nakalagay po yan sa Matthew 12:25. Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. Kasi, when the Lord is speaking of the community dito sa Proverbs 16:19, hindi lang niya kinakausap dito or hindi lang niya pinapatungkol dito ang isang komunidad lamang. He's talking about a community of the faithful. Tayo sa church. Ang kinakausap dito ay ang church, mga kapatid, hindi lamang basta community. Kasi, ang mga Israelites have a unique position sa paningin ng Diyos because they are not just a nation, but they are also a community of faith. Parang tayo, mga Kristiyano, hindi lamang tayo citizen ng Pilipinas. Diba? Maraming mga tao, citizen lang ng Pilipinas. Tapos na sila doon. Pero tayo, citizen of the Philippines. Tapos, we are also a part of the community of faith. We are also a part of the church. Kaya may unique position tayo. Hindi ka lang basta citizen ng isang bansa. So, ang kinakausap ng Diyos dito ay yung community of the faithful. Hindi po pwede sa community of the faithful na meron nito. Lalong-lalo na yung number 7. Kaya nga ito yung pinaka-pinakel nitong 6 na to. Kasi kapag nasira ang church, sira na ang mission. Wala nang mangyayari doon. Hindi na mafulfill yung purpose ng church, ng mission ng church kapag ka divided ito, mga kapatid. Kaya this is the pinnacle ng kung ano-anong itong 6 na to, ito yung pinaka-sum up, mga kapatid. Kasi, nakikripple ang mission ng church kapag ka ito'y nagkawatak-watak. Wala na ma-accomplish eh. Kasi watak-watak na. Para ma-serve natin ang purpose or a mission of the community, kailangan united. Kaya nga yung awitin natin, di ba, kahapon? United, kahapon nga ba yun? United in Christ we live, united in Christ we seek, for more of Him and less of us. Pagka wala ng unity, wala ng ganon. It will cease kasi yung purpose niya, wala na. Nabubuhay lamang ang church to fulfill the purpose of God. Pag nagkawatak-watak, anong purpose pa ang mafulfill natin? Hindi nga tayo magkasundo-sundo. So, the most serious sa lahat nitong hindi ko naman sinasabing hindi masama lahat to. Masama lahat to, mga kapatid. Pero the most serious is divisiveness. Because, alam mo, tinignan ko yung salitang insidious. Sabi niya kasi, the most serious is divisiveness because of its insidious power. Pag sinabi mong insidious, dahan-dahan, pero napaka-powerful ng harm na pwede niyang gawin. Parang cancer, mga kapatid. It is a cancer sa community of faith na dinadamage niya yung changing power of the gospel sa mundo. Sinisira niya. Hindi na ang isang church na divided cannot witness to the world. Kasi sira-sira. Kayo nga dyan, di magkasundo. Tapos kami sasabihan ninyo na lumapit kay Lord. Kayo nga, hindi nyo alam kung papaano. So, since we are told ng mga bagay that the Lord hates, kailangan kamuhian din natin yun. Love what the Lord loves and hate what the Lord hates. Kaya grabe to, mga kapatid. Pwede rin tayong mag-hate, but let us hate the right things. Di ba?
Hindi yung, oo, hindi yung kinagagalitan mo yung hindi naman yung dapat, ganun. ano yung hate mo na right things? Oo. Ano sabi mo? Hate the right things. Hate what God hates. Okay. Oo, yun. So, alam nyo, mga kapatid, itong number 7 na to, yung nagkukos ng division among akala lang natin, menos-menos ito, pero ang laki ng nagagawa nito. Para malaman natin kung ikaw nga ay merong ganon, kung ikaw man ay hindi ganon, baka mamaya may kakayahan kang ganon, or meron ka ng simptomas na papunta ka na sa ganon. Unang-una, are you a troublemaker among fellow Christians? Ikaw ba yung palaaway? Ikaw ba yung pinagmumula ng away? Troublemaker eh. Ikaw ba yung taga-solsol para may mag-away? Ikaw ba yung naghahasik ng mga bagay para may mag-away? So are you a troublemaker among fellow Christians? Baka mamaya, hindi mo lang alam, pero pag nandyan ka na, umiiwas na lahat ng tao sa'yo. Kasi sasabihin, ay naku, nandun na naman, huwag kang pumunta doon. Sigurado yan, makakarinig ka na naman ng kung ano-ano. Pangalawa, do you love to share hurtful gossip? Parang wala namang gossip na hindi nakaka-hurt, no? Parang lahat ng chismis nakaka-hurt. Sabi nila, maganda ka daw. Ayan, hindi yan. Joke lang. Hindi yung chismis, katotohanan yun. Okay. So, do you love to share hurtful hurtful gossip? Isa pa, do you look for occasions to put distance between fellow believers? Naku, ito yung mga tao na para sa'yo sila, ikaw ang magustuhan nila at ikaw ang kampihan nila, sirain mo si sister o si brother sa kanya. Kasi minsan, meron tayong mga kapatiran na makikitang gustong-gusto ka kung ano-ano binibigay sa'yo, sa kanya. Ang gagawin ng iba, magtatapot ng konting chismis para mag-doubt yung tao na yon doon sa taong mabait siya. Tapos pagka nakapagbato na siya ng mga hurtful na mga bagay at nakita niya na, talaga ba? Ayan na, susundan na ngayon ng ganyan. Ang gagawin nun, kukunin niya yung amor mo para sa kanya ka na bumait at iwanan mo na yung isang yon na lagi mong binibigyan. Siya na lang ngayon ang bibigyan mo lagi. Kung mga kapatid, stop doing it kasi kinamumuhian ng Diyos, sabi rito. Okay? Now, punta na ngayon tayo dun sa 6. wala pa. Unang-una, God hates a proud look. Naku. Sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sa Daniel 4:37, it says, those who walk in pride, He is able to put down. Jeremiah 50:31. Behold, I am against you, O most haughty one. Ang Diyos ang nagsasabi nun. Biro mo, sabihan kang ganon. Behold. Kala mo kung ano yung i-behold no? I am against you, sabi, O most haughty one. Alam nyo, in every instance in the Bible, maski sa buhay natin ngayon, pang-araw-araw, ang pride is always associated with failure, not success. Kaya tayo sinasabihan ng Diyos, kinamumuhian ko yan dahil kahit kailan, hindi po pwedeng maging successful ka kung mayabang ka. It is always associated with failure. Ayaw ng Diyos na maging failure ang mga anak niya.
Kaya, sasabihin niya sa'yo, hindi ko gusto yan, kinamumuhian ko yung pagiging mayabang. Lagi nating napag-aaralan yung inferiority complex. Kung ano ang nagagawa nito sa tao. Di ba? Pero, bibihira nating itakil yung superiority complex na kung ano rin naman ang nagagawa nito sa tao. Remember mga kapatid, pride caused the fall of Lucifer. Pride caused the fall of Lucifer. At siya'y naging si Satan, the devil. And pride also keep thousands of people away from Christ today. Bakit ka mo? Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko pagka nakita nila ako, nakataas ang kamay ko? Paano na lang kapag pumunta ako dyan? Paano na yung mga gustong-gustong gawin ko? Hindi ko na magagawa pagka lumapit ako kay Lord. Paano na yung reputasyon ko? Maapektuhan. Kilala pa naman akong ganyan. Tapos biglang pag napunta ako dyan. So maraming mga tao ang malayo sa Diyos hanggang ngayon because of pride. Sabi mo ba sa iyo yung one? Ano ka mo? Hindi. Naano lang, sa ibang version kasi, nakita niyo ba kung ano yung proud look sa ibang version? Sige nga, tingnan niyo nga kung makita niyo sa ibang version. Sa English din, ha? Oo. Sa iba, haughty eh. Ayun! Haughty eyes? Oo. And haughtiness is when you look at another person with contempt. Haughty eyes. Okay. Sige. Ano to eh? Grabe yung pagkakasalarawan, haughty eyes. Okay. Okay, ganito. Meron bang, anong tawag sa, meron tayong lazy eyes. Ano pang eyes ang alam nyo? Dry eyes. Hindi. Sore eyes. Nanlilisik na mata. Anong ibig sabihin? Sa tayong mga Pilipino. Haughty eyes nga. Hindi, iba yung nanlilisik. Iba pa ba yun? Oo. Galit na galit. Nanlilisik ang mata. Di ba yung glaring? Hindi, nanlilisik. Oh, sa English. Ito haughty, O, tingnan nyo. Tiger look. Hindi, sa mata muna tayo, sa mata. Hindi, totoo to. Di ba pag alam mo, biglang merong situation, issue, nanlilisik na yung mata mo, galit na yon. Ano Glaring, pa? Ito, ano naman yung, dito, haughty eyes, sige. Ano yung matang nakakaakit? Tantalizing eyes. Hindi, may isa pa dyan. Ano yung nangaakit nga? Seducing eyes. Hindi, di ba parang di ba meron kang minsan nasasabi, yung mata mo naman parang nakakaakit. Meron term doon sa Seducing eyes nga. Sa English, hindi. Ano? Mapungay. Sa English nga eh. Hindi, tinatagal, mapungay. Ano nga sa English yun? Yun na nga, mapungay ang mata mo. Sa Nakaka-invite. English. Inviting. Inviting Parang eyes? mapungay. Sige, tingnan nyo kung ano mapungay na mata. Alluring eyes. Yung negative naman yon. Pero di ba, ang pungay ng mata mo, parang compliment, di ba? Sa positive. Meron bang negative na mapungay ang mata? Sabi mo, yung nang aakit. Tinatanong kita, sabi mo, meron? Tanungin mo ako. Meron? Kargado. Hindi, sabi Iba mo naman negative yun. In reality, pag tinignan mo, hindi mapungay yung kargado yun. Minister Ed, 120 pa. Alam niya, kami, yung totoo lang. Kaya minsan, sa pakikisalamuha, wag kang haughty eyes. Sabing ganun, galit ang Diyos dyan. Wag din yung nanlilisik ang mata. Sa maganda naman yung mapungay sa positive. Pero pagka tinignan mo yung mata na parang antukin na mapungay, kargado yun. Hindi, di ba?
kaya galit siya sa haughty eyes. Haughty eyes. Ang ibig sabihin niyan is, to parang wala lang. How you see people, it's the perception minsan that tingin mo sa isang tao mababa. Yun. Isa lang yun sa palatandaan ng haughty eyes. Para bagang, paano mo nakikita ang tao? Ako. Ito. Sa totoo lang, alam ko napapansin nyo ko. O kung hindi man, masabi ko sa inyo. Minsan, merong mga kainan or something, sinasama ko yung ay tawagin mo yung nagmamaneho, ganito, sabay-sabay tayong kumain. Pero siyempre, wala lang, baka naman siyempre meron din ng doon sila, dito tayo, parang nangyayari. Pero ako lang, yung bang sama, kain tayo, kain. Sa kain lang muna, ha? Kaya baka minsan, pag mag-deal ka sa araw-araw na buhay mo, halimbawa, sa parking boy, security guard, kung matrato mo, security guard ka lang parang ganun. O kaya, parking boy ka lang Hindi ganun. Ayaw ni Lord ng pagiging haughty. Haughty eyes means how you deal with people and how you perceive people. Parang sometimes minamaliit mo. You're looking down on them. Yun ang ibig sabihin doon. Parang wala lang pag tinignan mo. Pero yung sa ibang version, proud look. Ang proud look, sino ba yan? Ano akala niya? Gaganong-ganon. Yung mga gesture, tapos biglang mamumutawi sa labi. Ay, naku, ganun pala. Biglang pag nakita mo, sayang. Ano pa naman, kilala pa naman sa ganito, ganyan, ba't ganun mag-aasta? So, parang wala lang pag tinignan, ayaw ni Lord ng ganun. Oo. Sa Matthew 23:12, ang sabi, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Ang tawag naman dyan ay humble eyes. Okay. Kung merong haughty eyes, metaphor, kailangan meron kang humble eyes. Yung sinabi mong scriptures. So remember mga kapatid, yung entrance to the kingdom of heaven is gained through your coming in humility. Ayun nga. Sa James 4:10, di ba, Beb? Sige. Sabi rito, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Di ba parang, 4:10, di ba? Matthew 23:12, di ba? Yung binasa ko. Yung binasa mo nga. So, no one can come proudly to the Savior. Tandaan natin yun. Hindi po pwede, mga kapatid. Pag tinignan mo nga yung bakit haughty eyes ang sinabi rito, sabi sa Matthew 6:22-23, the eyes are the window of the soul. Windows of the soul, di ba? So kapag meron kang ganon na haughty eyes, ang ibig sabihin po niyan, meron kang puso na punong-puno rin ng haughtiness and pride. Kaya lumalabas yun. Salamin lamang yan kung ano ang nasa puso. Sabi nga nung iba, yung naninino, ano ba yung pag sinabi mong naninino? Di ba? Naninino yan, parang ganon. Nang uure. Oo. Naninino yan, parang ganon. Di ba meron ka bang nasabi doon? O hindi ako naninino. Di ba? Parang minsan sabihin niya. Di ba? Pero pagka ikaw naman nagkaroon ng perception na ganon, ba't ka nagkaroon ng perception na ganon? Baka doon sa kanyang mga gawi, aksyon, pananalita. Oo. May isa pa, yung haughty spirit dito, yung haughty eyes are the spirit that makes a person overestimate himself and underestimate others. Arrogance, ano? Oo. Ino-overestimate mo. In terms of spirituality, knowledge, intellect, kahit ano, mga kapatid. Tama si Pastor.
Arrogant people ang tawag doon. Unteachable, rebellious, and judgmental. Ito po talaga ay itong mga taong ganito ay detestable in the eyes of God. Dahil sila yung nag-i-inspire ng rebellion and division in the body of Christ. Ang pinaka-example nito is Korah in Numbers 16. Diba? Sabi niya kay Moses at kay Aaron, masyadong sabi niya, you take too much upon yourselves, seeing that the whole community is holy and every one of them and the Lord is among them. Why then do you exalt yourselves above the community of the Lord? Anong nangyari kay Korah? Nilamon ng lupa. Nilamon ng lupa. Kasi mga kapatid, yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? You view others with contempt kapag ka meron ka nitong haughty eyes. Nagagalit siya eh. Nagagalit siya. Basta every part of the body of believers ay vital in the kingdom of God, whether the weakest or the strongest. Vital yun. So wag nating overestimate yung ating sarili. May isang ang kwento tungkol sa overestimation of oneself na nagkukos ng pride. Sabi ngayon ng isang babae, Pastor, sabi niya, naging aware po ako sa isang kasalanan sa buhay ko na hindi ko makontrol, sabi niya. Kasi every time na nasa church ako at tinitignan ko lahat ng mga babae doon, sabi niya, na-realize ko na ako pala talaga ang pinakamaganda sa congregation. Sabi niya ganon. Tapos, walang makompare sa akin. Sabi niya sa mga babaeng nandun. Kwento. Oo. O, totoo nangyari. Sabi ngayon ng pastor, sabi ngayon ng babae, ano bang pwede kong gawin sa kasalanan kong yan? Na-recognize naman niya na kasalanan yon. Sabi ngayon ng pastor, Iha, sabi niya, hindi kasalanan yon. It's just a mistake. Hindi nyo nakuha. Hindi siya nagkakamali. Parang sinabi ng pastor, hindi ka maganda. Akala mo lang yun, kaya hindi kasalanan yun. Bakit ba nakwento doon? May kwento ko na rin pala. Gaya na ako sa'yo. Pangalawa na tayo, mga kapatid. Ano ang pangalawa? Hindi, actually, yung 3 dyan sa 7 tungkol sa dila eh. O, gusto mo? Hindi, ikaw lang. Gusto mo. Hindi. Yung 3? Hindi, 3 kasi yon tungkol sa Dila. dila. Etong pangalawa, tungkol sa dila. A lying tongue, okay? Lying is purposefully deceiving someone, usually to protect yourself in some way. Okay? Mga kapatid, ang katotohanan ay napaka-precious kay Lord. Because He even said that He Himself is truth. Kaya kapag wala ka sa katotohanan, wala ka sa Diyos. Ganun lang kasimple, hindi ba? So God hates a lying tongue. Out of the 10 commandments po, isa is not to bear false witness, di ba? So it means lying ay hindi talaga kaaya-aya kay Lord. He is a God of truth, kaya ang gusto niya, lahat po tayo ay magsalita, kumilos at mamuhay sa katotohanan. Meron akong tanong. Okay. Kailan ka nakapag-lie para hindi mag-away-away? Ako ba? Hindi. Naisip ko lang. So, lying pa rin pala yun. Lying pa rin yun. Pwede ka bang parang naglalay ka dahil kasi pagka nakasama siya, magkakagulo? Pwede. Pwede. Pero nag-lie ka pa rin. Oo. Tapos sabihin mo, sorry Lord, sorry Lord. Nakapag-lie. Parang wala lang minsan, di ba minsan mga pangyayari lang, pag pumunta yung maniningil, sabihin mo, wala ako. Alam nyo, nung araw, akala lang kasi natin,
para ano lang nagsinungaling lang Hindi, nangyayari yan. Tas pwede pala na sabihin, ay, mamang maniningil. Wala po muna kami may uhulog. Pwede po bang sa susunod na lang? Ayan. Kasi wala po yung nanay ko, sabi niya. Hindi, wag mo na yung doktong yun. Alam mo, meron akong isang ano dyan. Hindi, totoo yan nung yung nangyayari sinasabi yan. mo, Oo. na naglalay. Merong isang salesman. Sa isang store. So, yung pinaka-manager, nasa loob. Tapos naringgan lamang niya na sabi nung manager niya, salesman niya, matagal na hong wala dito niyan. Sabi niya ganon. At hindi rin ko kami sigurado kung kailan magkakaroon. Lumabas siya agad. Sabi niya ganon dun sa customer. Hindi po. Sabi niya ganon. Magkakaroon po kami niyan. Sabi niya ganon. Actually, on its way na po. Nag-order na kami ng bagong batch niyan. Lumabas na ngayon yung customer. Sabi niya ngayon dun sa salesman niya. Huwag ka muna tumawa, wala pa. Sabi mo kasi, kakwento ko na kwento. Kwento ko na kwento. Hindi siya kwento. Sige. It's an illustration Sige, about sige. the lesson. Sige. So, Yung nagsisinungaling huwag magsinungaling. Sige. Sabi niya ngayon sa salesman niya, ikaw hindi ba sinasabi natin, pinag-aralan natin dito yan, na hindi ka po pwedeng magsabi sa ano nang wala na. At saka kung hindi na yung darating, sasabihin mo lang, it's on its way po. Sabi niya gano'n. Business strategy. Oo. Okay. Sabi ngayon niya, ano ba yung tinatanong nung mama? Sabi nung salesman niya, ulan po. Darating yung ulan. Nagsinungaling siya, tas di naman pa, oo. Di Tapos ko di naman niya lang- alam kung ano pala yung tinatanong. Ang sabi lang pa, tinatanong niya siguro, umuulan ba dito sa inyo? Sabi, naku, matagal na pong wala niyan at di rin namin sigurado kung kailan magkakaroon. Yun lang ang narinig niya. Labas agad siya, nagsinungaling agad siya. Ay, hindi po. It's on its way. Sabi niya, in fact, nag-order na po kami ng bagong batch niyan. Kaya i-inform na lang namin kayo pag nagkaroon. Paglabas sa kanya, ano po yung tinatanong niya? Hindi ba sinasabi natin, huwag kang magsasabi ng ano? Ang hirap to. Yun ba yun? Oo. Okay. Oo. So minsan, mabilis tayong magsinungaling. Hindi, cover up ba yun? Sinungaling din. Sinungaling din yung cover up. Oo. Kasi meron tayong mga listahan ng mga kasinungalingan na makukonsider nating kasalanan at naglilista rin tayo ng mga kasinungalingan na hindi natin kinoconsider na kasalanan. Pag kino-cover up kasi, Deb, sa totoong buhay, hahabulin ka niyan. Kako-cover up mo, it will haunt you the rest of your life. Alam niyo ba, kapatid, truth be told, there is no white lie at saka kung anumang lie. A lie is still a lie. Kaya nga, ang gagawin natin, truth-telling tongues. Yun. Ano ba ang ibig sabihin ng truth-telling tongues? Diba? Pwede naman. Una, yung kahalagahan ng katapatan at katwiran at mindful communication. Let me deal on this mindful communication. Kasi ang honesty, parang alam na. Righteousness, parang knowledgeable. But grace for us to obey. Grace for us to obey. Talagang ano yan. Yung pagiging tapat at katwiran. Ang katwiran naman ay ibinigay lang sa atin ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y tumubos ng ating kasalanan at tinitignan tayo ng ang ating Panginoon Diyos na walang sala dahil sa ginawa ni Kristo. At nararapat lang tayo na humantong sa Epeso 2:8 hanggang G. So, ito namang natuwa lang ako dito, truth-telling tongues. Siyempre, gusto naman natin ng tamang paggamit ng ating
dila o pananalita. Nasabi ko na nga yung importance ng honesty, integrity, of course, and righteousness. Tignan ko lang tong mindful communication. So, of course, alam naman natin sa unang Pedro 3:10 na kung sino, who would ever love life will see good days, must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. So, medyo maalala mo yun na pagkatama, you will enjoy life sa totoong takbuhan ng buhay. Itong unang Pedro 3:10, napakahalaga niyan. So, ano lang ako dito sa mindful communication. Ang mindful communication is being fully present, attentive, and compassionate in interaction with others, fostering genuine understanding and stronger connections. It is about integrating principles of mindfulness like non-judgmental awareness and curiosity into conversations. Medyo napakahaba, kaya natuwa lang ako dito sa pag-aaral natin. So, hindi mo ito kagad magagawa. Kaya intentionally, mapapractice mo eh. Di ba there are times na may kausap ka, pero naririnig mo, pero hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi. So, itong mindful, mindful, ano yung sabi ko? Communication. So, bilang Christian, mindful. Pag sinabing you are mindful, you are aware dun sa usapin, di ba? Minsan kasi, oo ka lang ng oo, tas bukas, di ba kaya minsan, di ba, nangyari sa akin o sa inyo man, may kausap ka, sabihin mo kagad, uy, bukas i-remind muli ako Wala namang masama. Pero di ba yung mindful communication, di ba, you are aware. So yung una, pagka mindful communication, yung presence, being fully present in the moment, both as a speaker and a listener, means giving undivided attention to the conversation without distraction. Medyo mahirap-hirap nga. Kaya ko lang medyo masabi o maituro. Pero dahil sa binigay sa atin to ni Lord, yung paggamit ng tatlo nga yung abomination sa Panginoon Diyos, dun sa 7, sa pananalita. So yung honesty, integrity, righteousness, of course, nakapaloob doon. Yung mindful conversation, natuwa ako dito. So, isa, yung active listening. So, paying close attention to what others are saying. Ito, both verbally and non-verbally. Also, considering their emotions and context. Ano ba ibig sabihin nito? Sa karanasan at pang-araw-araw na pamumuhay, pag may kausap ka, hindi naman yun talaga ang ibig niyang sabihin eh. Pero habang kinakausap mo na matatagal, malalaman mo na yung context ng gusto niyang sabihin. Sa karanasan. So that is being mindful. Minsan yung unang balsada, hindi naman yun eh. Tapos as long na, kasi nakinig ka. So yung active listening, may effort doon eh. Huwag na lang kasi minsan yung time mo, kukunin niya. Naranasan niyo ba yun na tayong, hindi naman sa ano pa man pero sa gawain natin by the grace of God. Di ba minsan may umuupo, i-share, abutin ka ng 1 oras na nakikinig. Naranasan nyo na ba yun? O siguro, wag naman, masyado naman matagal ata yung 1 oras. Pwede naman yung 1 oras na exchange ng communication. Pero di ba nagiging active
listener by God's grace, supposed to be hindi lang manggagawa eh. Tayo namang Kristiyano, manggagawa talaga ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. So kasali tayo lahat doon. Kasali lahat tayo doon. Whether you like it or not. Pero di ba, you spend time, effort yun, tsaka parang gusto mo nang minsan umihi o tumayo. Di ba parang dahil sa yung mga sineshare, napakahalaga nun kung tutuusin. Alam na Kristiyano ka. Alam na Kristiyano ka. Kaya nga, counsel of the Word of God, not your opinion eh. Di ba? Knowledgeable ka na rin doon. Pinakikinggan mo maigi. Kasi, ako nga eh, meron lang, mabilis lang ha, kwento ko, mabilis lang. Mabilis lang. Hindi ko alam na yung kausap ko palang magnanay, biglang na-share, ako nga po, pastor, magsusuicide na eh. Ha? Nagulat ako. Kaso, merong lakad, pupunta sa patay, magliligpit, ganito, may ganito. Paano kung mauupuan yun? Pero buti na lang, sabi niya, buti na lang po, naimbita ako nung nanay na umatin dito. Magsusuicide pala siya. Pero pag tinignan mo, hindi ito magsusuicide eh. Di ba? Nag-spend ako ng siguro mga 15 to 20 minutes. Nag-jot down, kumuha nung parang, normally, di ba tayo, high-tech na sa iPhone, yung mga ganon-ganon, mga ano, kinuha niya yung parang yung listahan pagka maniningil ka, yung merong ganon, yung parang notebook na maliit, na tawag doon. Maliit na notebook. 921 na. Sabi ko sa inyo, may kwento rin ako eh. Sinulat lahat yung sinasabi ko kung saan yung scripture. So, ganun kahalaga yung truth-telling tongues. Yung Word of God, sinulat niya na sinulat. Sabi ko, pag-aralan mo yan, ganito, ganun. At least, yung ba ang instead of lying tongue, dahil sa sa susunod na. O isa na lang. Patapos na to eh. Babasahin ko lang tong Sige, doon na muna tayo ha. Sa truth-telling tongue, presence, actively listening, dagdagan mo pa. Pero kayo na ang mag-isip nito ha. Dagdagan mo ng compassion. Hindi mo naman, pag kami nag-share, minsan detach ka naman eh. Para hindi naman ikaw yun eh. Pero naramdaman mo ba minsan yung nakakausap mo? So, truth-telling tongue, kasama yung sa mindful communication. And the rest sa Sunday na lang. Sunday? Tama, Sunday. Bukas. Hindi, sa Sunday, fellowship. Yan ang ating mahalagang maihayag sa lahat ng makakasalamuhan tao. So sabi niya, truth-telling tongue. Kasi lying tongue means deception in speech. At gusto niyo po bang makita kung ano ang gravity ng lying when it comes to God? Makikita natin yan sa Acts 5:4-5. Ganon kagrabe para sa paningin ng Diyos ang pagsisinungaling. Kay Ananias at kay Sapphira, di ba? Sinabi sa kanila, yan lang ba ang pinagbilhan? Sabing ganon, oo, yan lang. Pero nagtago sila. Alam nyo, naitanong ko yun. Sabi ko, ba't ba kasi nagsinungaling pa sila? Kanila naman yung property. Baka maraming manghiram, mangutang, o kung ano pa man. Hindi. Sa reality ngayon. Kasi alam nyo, yung pinagbilhan ayon, ibibigay nila yun eh. Sa mga apostles, di ba? As a donation. They wanted to look generous sa mga tao. Kaya, yan po lahat. Pero ang totoo, nagtabi sila ng para sa kanila. So parang pag tinignan mo, kanila naman yung property eh. Hindi ba? Pero ba't kailangan mo pa ngang magsinungaling? Iyon naman yung property. Di sasabihin dapat nila, hindi po, pero ito po yung ibibigay na lang namin. Tapos pwede hubang ito matira sa amin. Tinanong sila, siyempre, alam naman din nila na may tinago.
Binigyan pa nga ng pagkakataon eh. Yan lang ba ang pinagbilhan? Opo. Anong nangyari sa kanila? On the spot. Patay, mga kapatid. Kaya kung tutuusin, no, kung tayo namumuhay pa sa Old Testament, baka walang sinungaling sa atin. Kasi patay agad. Pagka nagsinungaling, oo. Natanong ko lang, bakit kaya ganoon na lamang ang pangyayaring iyon? Gusto niyo bang i-research ang mga reflection or insight ng mga scholars of the Bible? Why? Parang sobra naman. Ako rin na itanong ko, gusto niyo bang yung mga na pag ni-research nyo, bakit ganon, katindi? O, isa sa aking na research o natutunan ay saka na, kayo na muna. Ay, ang ganda niyan. Parang study. Parang grabe naman. Diba? Kasi alam mo kung bakit ganun kagrabe sa kanila. Hindi lang sila nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling sila sa Diyos, sa Holy Spirit eh. Yun kasi yung pinakaano doon. Kaya, kaya ganun kagrabe yung kasi alam nyo, kung ang Diyos ang katotohanan, pag nagsinungaling ka, that is an affront, affront, anong word? Attack to God? Kasi God is truth. Hindi ba? Pwede. Oo eh. So, mga kapatid, Grabe pala yung no? Huwag kang magsinungaling. Kala mo lang wala. akala lang, oo. Pero assuming lang na ang mga tao ay maging honest, ang ganda siguro ng buhay, Na, kaya nga, you want to see good life? Di ba? Sabi sa 3:10. Oo nga, Pag tinignan mo yung bang honest ang mga tao. Meron nga tayong napuntahan, honest na tindahan. Sa Batanes. Oo. Wala nga talagang doon, tindera. Walang tindera. Ikaw mismo, kukuha ka nung gusto mo, tapos May may nakalagay lalagyan na lang kung doon. magkano yung Kung gusto presyo. mong bayaran mo. Pag ayaw, makonsensya ka na lang. Parang ganun. Hindi, totoo na nagpunta tayo. Oo Mr. nga. Ernie, kasama Oo ka namin. nga. Di ba tayo? Ba't hindi ka sumasagot yan? Oo nga daw, honesty store daw. Oo, di ba? Andun tayo, pinuntahan talaga natin yun. Sumasagot siya, hindi mo nakikita. Ay, hindi ko narinig. Oo. O, gusto mo isang kwento? Ay, isa na lang kasi... kasi hindi mo man narinig. Wag na. Sige, saka na lang. Ako na lang muna matatawa. O sige, ganito na lang. Hindi na tayo natapos. Meron kaming pinuntahan. Isang may edad. At, wag na. Oo nga, wala mga yun, kaugnayan. Walang kaugnayan. Gusto lang niya ikwento. Oo, sige. Asan na tayo? So, truth-telling Pangatlo tongue. na tayo. Tama na muna. Maraming gagawin. 9:25 na, hanggang 9:30 lang tayo. Ano ba? Gusto mo bang tapusin o sa next week na? Hindi, isa pa. Isa pa? Tama na ba? Tama na muna. Tama na, hindi ko na kaya. Ayoko na. Tama na muna. Tama na muna. Hindi, pero maganda palang nagsasabi ng totoo sa katotohanan. Para magaan sa kalooban. Sabi ni Sister Vicky, marami Walang- daw tao will not like you when you speak the truth. They would rather hear what they want to hear. Tama naman. Pwede rin. Kaya minsan yung iba, hindi na lang sinasabi yung katotohanan. Pero, wag niyo pong i-sacrifice ang katotohanan para magustuhan lamang kayo. Pwede. Oo. Wag. Kasi ganun ang nangyayari. Naku, pag sinabi ko kasi yung totoo ba, hindi na kami magkaibigan yan. Speak the truth in love. Yun ang lesson kahapon. Yes. Oo. Pwede mo namang sabihin nga ang katotohanan ng merong pagmamahal. Deal with truth and live with truth also. Oo. Kasi, kung ikaw ba, gusto mo bang pinagsisinungalingan ka? Ayaw mo rin, di ba? So, dapat wag ka rin magsisinungaling. Saan kayo kakain? Diyan lang sa tabi-tabi. Uy, ako, baka mami sumama kayo. Alam nyo, medyo itong lying na to, ayun na nga, naglilista kasi tayo, ito considered lying to.
itong mga to hindi naman masyado. Pero bakit pag may sinabi ka rito na hindi naman masyado, sasabihin mo, sorry Lord. Oo, tama. Bakit? Ang bilis. Ibig sabihin nun, mali. Oo. tama. Mali. Oo. Meron ngang isang sister, no? Sabi niya, nasan si ano? Alam niya kasi na yung kausap niya sa phone, pag kinausap niya tong isa, may stress tong isa. Kaya sabi niya, natutulog. Pagkababa ng phone, sorry Lord, sorry Lord. Kung Kasi tutusin, gising. Kasi gising. Gising naman. Kaya lang maganda naman yung kanyang motibo dahil pag inalaw niya nakausapin sa kabilang linya, itong tao na to, siguradong may stress na tong tao na to eh. Sa akin, no? Sige, Kaya sabi sa akin, natutulog pero dilat na dilat pagkababa nung, sorry Lord, sorry Lord. Bakit ka nagsasorry Lord? Kahit alam mo na maganda naman ang motibo mo at talaga namang magiging maayos pag hindi mo pinakausap. Bakit? Kasi aware ka, alam mo na kahit na maganda ang motibo mo, pag ang kasinungalingan ay kasinungalingan pa rin. Kaya minsan, sorry Lord. Sasabihin nung enforcer, Sir, bakit ba nagmamadali tayo? Overspeeding ka yata. So may prayer meeting po ako eh. Tapos pag alis ng officer, sorry Lord, wala akong prayer meeting na yun. Ba't ka nagsasorry Lord? Kasi aware ako. na nagkasala ka. Ako naman. Tama na, 9:30 na. Ay, siya na lang. Gumante. Sabi gano'n, no? Saan kayo pupunta? Diyan lang. May gagawin ka. Hindi para mag-ibig sabihin, sama mo naman ako. Hindi, may assignment ka iba. So, dalawang sagot na kagad ako. Bale, wag na lang. So mga kabatid, no, bago tayo magtapos, hindi pa nga tapos ito, so, itutuloy natin ito. Kasi alam nyo, parang pag binasa na, there are things that the Lord hates and cannot tolerate, proud look, a lying tongue, hands that kill innocent people. Madali siyang i-memorize. Pero pagka pinag-aralan mo isa-isa to, alam mo, yung hands that kill innocent people, akala nyo ba hindi tayo guilty dyan? Sa diba, Lunes. marami sa atin, hindi ako guilty dyan, hindi ako pumapatay ng tao. Akala mo lang. Pag pinag-aralan natin to, walang makakapagsabi kahit isa sa atin na hindi tayo murderer. Hand yun. Oh, that kill innocent people. Meron bang fit? At alam nyo ba kung bakit merong innocent? Sa isang linggo na lang, wala na tayong time. Pero ako talaga ang natuwa ibig ako sabihin, doon sa ano. seryosohin natin, mga kapatid. Kasi, naka-state sa Bible, these are the things that the Lord hates. So pag ginagawa mo mga bagay na to, kinamumuhian ka ng Diyos. Kasi ginagawa mo yung kinamumuhian ng Diyos. So maging seryoso tayo, especially dito sa lying tongue na to. Oo. Kasi ang bilis-bilis nating magawa to. So, truth, telling tongue, and humble eyes. Oo, baka mami magaya tayo kailangan niya sa Sapira. Nung pagkasabing, ito lang ba ang pinagbintan? Opo. Patay. Oo, patay. Ano ba yung palabas na off with their head? Off with his head. Parang may sasabihin lang, pinapaputulan ng ulo. Siguro, Alice in Wonderland. Kasi kung ganun siguro ang nung pag nagsinungaling ka, putol ulo mo, baka lahat tayo truthful no? Oo. Yung duplicity. Tama Duplicity. Happy birthday po! Kay Sister Celine Mendoza ng ating Talisay Outreach. Brother Jaco Cortez and Brother RJ Vivero. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you.
Happy birthday po, mga Happy birthday. kapatid. And our repeat new song of the week, Into Your Hands, composed by, diba? Birthday ngayon ni RJ, kaya ang ating repeat new song of the week ay composed by Sister Alpha Vivero. Amen. Ayan, God bless you all, mga Amen. kapatid. Have a great day with the Lord. Amen.
sa